Isa pong malaking shock dito sa mundo ng crypto ang pagbaba ng presyo ng Picoin ng halos 80%. Mula po sa pagiging isa sa mga pinakamalalaking cryptocurrency nitong February, ngayon ay nahulog na ito ng malaki or bumagsak po ito sa mababang presyo. Pero ano nga ba ang mga dahilan sa likod ng dramatic drop na ito? At ano po ang epekto nito sa para sa atin bilang mga traders at investors ni Picoin? Kaya sa video na ito ay yan po ang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ngayon is bakit nga ba bumagsak ang Picoin ng 80%? Yan, laki na po niyan, 80%. Nito pong February 2025, ang Pi Network ay naging sentro ng atensyon sa crypto market. Matapos po ang matagal na paghihintay, ang mainnet launch ng Pi Network ay nagbigay na po ng malaking excitement sa mga users at investors. Sa ilang araw lang ay tumaas po ang halaga ng Picoin sa $2.98 at pumasok pa siya sa top 10 cryptocurrencies sa market. Pero pag matapos po lamang po ang ilang linggo, yan sa April 2025, ang presyo po, yan pagsapit po ng April 2025, ang presyo po ni Picoin ay bumagsak sa 0.66. Ayan, or 66 cents na po. Ayan, biruin mo naman mula sa $2.98, bumagsak sa 0.66. Kaya yan ay halos 78% po yan na pagbaba. At ang market cap po nito ay bumagsak mula sa $20 billion pababa sa $4.56 billion. Kaya yan naman po yung kanyang market cap. Ngayon ay ano po ang dahilan ng pagbagsak ni Picoin? Marami pong mga bagay ang naging sanhi ng malupit na pagbaba ng presyo ni Picoin. Isa po sa mga pangunahing dahilan ay ang pagtaas ng circulating supply ng Picoin. Sa katunayan, sa buwan po ng Abril, ngayong buwan po yan, ay higit sa 124 million na Picoins ang naka-schedule na ma-unlock. At tinatayang aabot po sa 1.53 billion na Picoins ang ilalabas sa market sa susunod na taon. Ito po ay isang malaking pagdami ng supply at tulad po ng sinasabi ng mga crypto investors, kapag ang supply ay tumataas ng malaki, posible po itong magdulot ng pagbagsak or pagbaba ng presyo. Ang isa pang humahadlang dito kay Picoin ay ang kakulangan po ng exchange support. Yan, o yung exchange listings. Bagamat may ilang mga minor exchanges na naglista po dito kay Picoin, tulad po ng OKX, Bitget, Gate.io at saka Mexi, hindi pa rin ito nare-recognize ng mga major exchanges tulad po ni Binance at saka Coinbase. Ang kakulangan po ng access sa mga top tier exchanges ay malaking hadlang para sa mga investors na nagnanais makapag-trade ng Picoin sa mas malawak na market. Ngayon ay ano pa ang mga issue dito sa loob ng Pi Network? Ayan, meron pong mga glitches, delays at saka dead ends. Kaya may mga internal issues dito sa Pi Network na nakakaapekto sa tiwala ng mga users. Isa po sa pinakamalaking issue ay ang KYC or Know Your Customer process. Ang KYC verification ay kinakailangan bago po makapag-migrate ang mga namina na Picoins sa mainnet. Pero ayon po sa reports, mahirap ang KYC process at marami pong users ang nakakaranas ng pagkaantala. Ang mga hindi nakakapag-migrate ng kanilang Picoins ay hindi makapag-transact o makapag-withdraw ng kanilang Picoins. Kaya't ito ay nagdudulot ng frustrations at pagkawala ng tiwala sa mga developers ng Pi Network.
Bilang karagdagan ay may mga glitches at saka technical problems sa bagong KYC system ng Pi. Kaya't marami pong users ang nakakaranas ng pagkahinto or pagkatigil sa kanilang migration process. Hindi rin malinaw ang updates mula sa Pi Core team tungkol sa mga roadmap at mga susunod na hakbang sa pag-develop ng Pi network. Kaya't lumalabas ang mga haka-haka at hindi tiyak na impormasyon. Dahil dito ang mga users ay nag-expect or inaasahan po ng mga users ang mabilisang solusyon at transparency at ito yung naging mainit ang ulo at nag-alala. Yan, ito po yung nagpapainit sa ulo at pag-alala tungkol dito sa nagdudulot ng mainit na ulo at pag-aalala tungkol po sa hinaharap ni Pi network. Ngayon ay paano naman po ang mga activities dito sa Pi network. Ayan, meron pong ibinahagi rito na mga screenshot sa KYC procedure. Ayan, may mga naipit dito sa migration to mainnet. Ayan, karamihan is ito yung migration to mainnet. Ayan, nagkaroon po ng isang global merchant event ang Pi network at ito po yung tinatawag nilang Pi Fest. Ang Pi Fest na ito ay ginanap upang ipakita ang aktual na gamit ng Picoin sa real world transactions. Ngunit kahit na marami pong merchants at saka users ang nakibahagi, hindi rin tumaas ng malaki ang aktual na payment volume o mga transactions dito kay Picoin. Ipinapakita ng on-chain data na marami pong Pi users ang hesitant pa rin na gumastos o gamitin ang kanilang Pi coins sa kabila ng mga event na kanilang inilabas. Bukod pa rito ay may mga concerns din tungkol sa privacy ng users sa KYC system ng Pi. Dahil ang KYC verification ay community driven, gumagamit po ang mga users ng selfies at saka ID checks, kaya't may panganib ng exposure ng personal na impormasyon. Ito ay nagiging issue para sa mga users na nagmamatyag sa kanilang privacy at saka security. Yan. Ano naman po ang mangyayari sa hinaharap ng Pi network? Ang Pi network ay nasa isang critical moment po ngayon, kung saan ay hindi na po sapat ang hype at saka marketing lamang upang magtagal ang project na ito. Kailangan po nitong patunayan na mayroong real world use case at functional applications para sa mga users. Dahil kung hindi, at hindi po ito magtatagumpay sa phase na ito, maaring matulad po ang Pi network sa mga naunang crypto projects tulad po ng BitConnect at saka OneCoin na naging failure dahil sa mga promises na hindi po natupad. Sa mga susunod na buwan, magiging crucial po ang mga developments dito kay Pi network. Kailangan po nitong magpakita ng progress tulad po ng mas maayos na token management, functional decentralized apps or dApps, at saka pagtaas ng activity sa network. Kung magpapatuloy po ang mga problema sa KYC at saka migration at walang makita na solid na improvements dito kay Pi network, malaki po ang posibilidad na hindi magiging sustainable ang presyo ng Picoin at magpapatuloy po ang pagbagsak nito. At ayan, ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin? Para sa atin, ang pagbagsak po ng Picoin ay isang malaking hamon. Marami po sa atin ang nag-invest at nagmina ng Picoin mula pa noong simula ng project na ito. Kaya't ang pagbaba po ng presyo nito ay maaring magdulot ng financial losses para sa atin. Kailangan po nating maging maingat at mag-monitor ng mga developments dito sa Pi network. At kung patuloy na magkakaroon ng mga issues tulad po ng KYC delays at saka lack of transparency, maaring kailangan nating i-consider ang ating investment dito kay Picoin. Ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang Pi network ay nasa isang critical na punto ngayon.
Hindi po sapat ang hype at saka marketing lamang para magtagumpay po ito sa crypto market. Kailangan po talaga niyang patunayan ang kanyang tunay na gamit or tunay na gamit ng PiCoin, mapabuti ang user experience at magbigay ng malinaw na updates sa community. Kaya para sa atin bilang mga crypto traders at investors ni PiCoin, ang pinakamahalagang hakbang ay ang i-monitor po natin ang mga developments dito kay Pi Network at mag-ingat po tayo sa mga posibilidad ng pagkalugi. Huwag po tayong mag-invest nang higit sa kaya nating mawala at lagi po tayong mag-research bago po tayo magpasya. Sa kabila ng lahat ng hype at saka excitement noong unang mga buwan, hindi po garantiya ang tagumpay ng Pi Network. Ang mga problema sa loob ng sistema at ang pagbaba ng halaga ng PiCoin ay nagdulot po ng malaking tanong sa hinaharap ng project na ito. Kaya kung ikaw po ay isang Pi investor at saka or Pi trader, PiCoin trader, mag-ingat po tayo at lagi po nating i-assess ang mga risk bago po tayo magdesisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.